Kris Aquino pinabulaanan ang balitang ikakasal na sa Jow ang doktor. Isang malawakang fake news ang kumalat kaugnay sa balitang ikakasal na si Kris Aquino sa kanyang kasintahang si Dr. Michael Padlan. Ang balita ay umusbong mula sa isang post sa Facebook na nag-claim na ang kasal ni na Kris at ng kanyang boyfriend, na isang doktor, ay magiging isang pribadong seremonya na gaganapin sa Makati. Sa nasabing post, may kalakip na larawan ng isang venue na mukhang isang maganda at tahimik na garden, na nagbigay ng impresyon na tunay na nagaganap ang paghahanda para sa kanilang kasal. Ang mga detalye sa post ay umani ng maraming reaksyon mula sa mga netizens, kung saan ang ilan ay nagpakita ng suporta habang ang iba naman ay nagduda sa kredibilidad ng impormasyon. Gayunpaman, agad namang nagbigay linaw ang pinakamalapit na kaibigan ni Kris at dating entertainment editor na si Dindo Balares. Ayon sa kanya, hindi totoo ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ni Kris at Dr. Padlan. Nagbigay siya ng pahayag na nagpapahayag ng kanyang pagkalungkot sa pagkalat ng maling impormasyon na ito, na maaaring magdulot ng pagkalito sa publiko at sa mga tagahanga ni Kris. Fake news. Maraming salamat po sa media friends na nagpapadala ng link at nagtatanong kung totoo o hindi, saad ni Dindo sa kanyang post sa Facebook. May pangalawang post si Dindo sa kanyang Facebook account. The best answer to that fake news, back to Bicol ako para ituloy ang pagtatanim. Nang matanggap ko ang sunod-sunod na messages at link ng post na ikakasal daw si Kris sa physician boyfriend. Nasa ibaba po ang chat namin ni Chrissy kani-kanina. Hello Chrissy. As much as possible. Ayaw kong iniistorbo ka. Pero dami ang nagtatanong na media friends. Gusto mo bang sagutin ko? Kuya Dindo. The best answer to that fake news is how can your panganay who has adult onset asthma and has publicly admitted to having chronic spontaneous urticaria and is currently undergoing treatment that makes her extra sensitive to direct sun exposure, and as you yourself know sobrang allergic ako sa mga dahon ng puno, trigger ng allergic rhinitis and asthma for me, especially grass as in damuhan. Does it make sense na pipili ako ng outdoor venue na punong-puno ng halaman? Hindi lang ako ang may asthma. Si Bim also has asthma. Kuya Dindo, kung totoong kilala ako nung nag-scoop nito, alam niya dapat yung alam na alam mo, hindi friend ng respiratory system ko ang mga puno at lalo na ang grass. Kahit nga astroturf bawal because maraming alikabok na pwedeng makolek. Mahalagang isaalang-alang na si Kris Aquino ay kilala hindi lamang sa kanyang mga proyekto sa telebisyon kundi pati na rin sa kanyang buhay personal. Ang mga ganitong balita ay kadalasang umaakit sa atensyon ng media at ng publiko, kaya't hindi na nakapagtataka na lumabas ang mga spekulasyon at maling impormasyon hinggil sa kanyang buhay. Ipinakita ni Dindo na kahit gaano pa man kapribado ang buhay ni Kris, palaging may mga tao na handang gumawa ng kwento o balita na hindi batay sa katotohanan. Ang pagkakaroon ng mga ganitong false information ay nagiging hadlang hindi lamang sa reputasyon ng isang tao kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Ang pag-usbong ng fake news sa social media ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa mga tao na maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang natatanggap at ibinabahagi. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagsisilbing paalala sa lahat na hindi lahat ng nakikita sa online ay totoo. Kailangan ng masusing pagsisiyasat bago maniwala at kumalat ng impormasyon. Ang sitwasyong ito ay nagbigay rin ng pagkakataon sa mga tagahanga ni Kris na ipakita ang kanilang suporta sa kanya. Maraming mga taga-suporta ang agad na nag-react sa balitang ito at sinimulan nilang ipahayag ang kanilang saloobin sa mga social media platforms. Ang mga mensahe ng suporta mula sa kanila ay nagpapakita na may mga tao pa ring nagmamalasakit sa kanyang kabutihan at reputasyon. Sa panahon ngayon, ang social media ay isa sa pinakamabilis na paraan upang kumalat ang impormasyon, maging ito man ay tama o mali. Dahil dito, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang edukasyon at kaalaman sa pagtukoy ng mga fake news. Ang mga tao ay dapat maging responsable sa paggamit ng mga platform na ito at tiyaking ang kanilang ibinabahagang impormasyon ay nakabatay sa katotohanan. Sa huli, ang balitang ito ay isang paalala na sa kabila ng mga teknolohiya at impormasyon na madaling ma-access,
dapat pa rin tayong maging mapanuri at maingat sa mga impormasyong natatanggap natin. Ang pagsisiyasat at pagtatanong sa pinagmulan ng impormasyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita na maaaring makasira sa reputasyon ng sinuman. Sana ay maging aral ito sa lahat upang mas pahalagahan ang katotohanan at hindi basta-basta maniwala sa mga balitang kumakalat sa social media. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa buhay ng mga kilalang tao. Ang tunay na balita ay dapat nakabatay sa mga opisyal na pahayag at mapagkakatiwalaang pinagkukunan.